Mga palatandaan ng pekeng baleta 1. Kakulangan ng kredibilidad ng source o ang pekeng balita ay kadalasang nagmumula sa mga hindi kilalang website, social media accounts o mga nagtatago sa likod ng anonymity. Ang pekeng balita ay hindi naglalaman ng impormasyon tungkol sa may akda o organisasyong responsable sa artikulo. Madalas ding makita ang misspellings o grammatical errors sa pekeng balita o halimbawa, mga Facebook page na bago lamang nilikha, websites na may ads na pumupuno sa screen kaysa sa nilalaman, balita mula sa personal blogs na nagpapanggap po bilang news site, anonymous accounts sa Twitter na nagpapakalat ng conspiracy theories, news articles na walang source citations, bias o sensasyonalismo. Ang sensasyonalismo ay kadalasang ginagamit upang makahikayat ng interes. Karaniwang binibigyang diin ang mga malalaking salita na may pananakot o galit tulad ng kapahamakan o kahindik-hindik. Ang mga visual tulad ng dramatic images ay ginagamit upang magdagdag ng emosyon sa pekeng balita. Mga clickbait articles na may salitang must read, video clips na sinadya upang lituhin ang audience, balitang exaggerated para magmukhang exclusive, headlines na walang kaugnayan sa aktwal na laman ng artikulo, pekeng balita na inilalagay sa breaking news graphic. Walang datos o ebidensya, ang tunay na balita ay kailangang suportado ng maaasahang datos at panayam mula sa eksperto. Ang pekeng balita ay madalas hindi gumagamit ng primary sources, opisyal na dokumento o pahayag. Ang mga larawan at video na ginagamit bilang proof ay karaniwang manipulated o edited. Fake claim na may new scientific breakthrough na walang journal publication. Articles na nag-aangkin ng survey results na hindi opisyal. Balita tungkol sa pekeng anomalya sa mga elections na walang supporting evidence. Pekeng impormasyon ukol sa new species na hindi pinapatunayan ng mga eksperto. Manipulated images na nagpapakita ng disaster scene na edited pala. Pag-verify ng katotohanan, mahalaga ang pag-research at pagsusuri gamit ang mga reliable tools. Ang mga fact-checking platforms ay nagbibigay ng detalye kung sino ang nagsimula ng balita. Mga organisasyong tulad ng Verifiles o Rappler ay gumagamit ng maaasahang network upang suriin ang impormasyon. Isang, veripikadong claims tungkol sa economic growth na tinalakay ng PCOO. 2, pag-retract ng mga celebrities sa kanilang tweets na napatunayang mali. 3, platform na nag-fact-check sa viral hoax tungkol sa produktong pagkain. 4, na mga pahayag na sinagot ng mga eksperto gamit ang tamang impormasyon. 5, news articles na nakorek ng mga third-party organizations. Mga batas na kaugnay sa pekeng balita gaya ng Cybercrime Prevention Act, Republic Act 101/75. Ang batas na ito ay naglalaman ng penalties na may pagkakakulong hanggang 6 na taon. Saklaw din nito ang paggamit ng computer systems para sa paninirang puri. 1, fake profiles na ginagamit para magsimula ng hate campaigns. 2, pag-edit ng larawan ng mga politiko upang sirain ang kanilang reputasyon. 3, cyber libel laban sa isang mayor na kumalat sa Twitter. 4, na pagpapakalat ng pekeng balita tungkol sa bank hacking. 5, viral post na nagsasabing may shutdown ng internet services. Ang Article 154 ng Revised Penal Code deals with pagpapakalat ng pekeng balita ay itinuturing na krimen kung ito ay nagdulot ng disorder o takot sa publiko. Gaya ng mga 1, pekeng balita tungkol sa tsunami warning. 2, pekeng post tungkol sa shortage ng tubig sa Metro Manila. 3, pananakot tungkol sa terror attacks na hindi naman totoo. 4, na fake news ukol sa mass layoffs sa gobyerno. 5, impormasyon tungkol sa poisoned food donations na hindi naman valid. Ang Anti-False Content Bill, proposed law, kung meron man,
Ang bill na ito ay may layuning parusahan ang sinumang gumagawa ng pekeng content at nilalagay ito sa online platforms, gaya ng isa, pagpapakalat ng pekeng impormasyon ukol sa bagong vaccine, dalawang social media posts na nag-aangkin ng fake endorsement ng produkto, ikatlong false advertising ng mga sale ng big-ticket items, ikaapat na pekeng balita na may video proofs na digitally altered, ikalimang post na nagpapakilala sa fake doctors para magbigay ng medical tips. Epekto sa komunidad 1. Pagkakagulo sa publiko. Ang epekto ng fake news ay hindi lamang panandalian. Ang panic ay maaring magresulta sa physical harm, gaya ng isa, long queues sa grocery stores dahil sa fake lockdown. Ikalawang pagdagsa ng mga tao sa mga vaccination sites bunsod ng pekeng health scare. Ikatlong pag-aaway sa komunidad dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ikaapat na mass protests na triggered ng fake corruption claims. Ikalimang pag-collapse ng online systems dahil sa traffic ng fake threats. Ikalawang pagbabago ng opinyon. Dagdag na detalye. Ang opinyon ng isang tao ay maaaring maapektuhan ng peking impormasyon na mabilis kumalat. O halimbawa, 1. Peking balita ukol sa suporta ng isang artista sa political candidate. Ikalawang paghihiwalay ng magkaibigan dahil sa magkaibang paniniwala ukol sa fake news. Ikatlong pagbabago ng pananaw sa relihiyon dahil sa paninirang puri. Ikaapat na mga debates tungkol sa vaccines na naapektuhan ng misinformation. Ikalimang social divide sa mga komunidad. Kung mayroon ka pang partikular na aspeto na gusto mong laliman, ipaalam lamang sa akin. Masaya akong magdagdag ng detalye. Chismis at fake news, ang koneksyon. Ang chismis ay maaaring ituring na bahagi ng fake news kung ito ay naglalaman ng maling impormasyon na sinadyang ipakalat upang makapinsala o magdulot ng kaguluhan. Bagamat ang chismis ay kadalasang hindi opisyal na balita, ito ay nagiging fake news kapag ito ay inilathala o ipinakalat sa mas malawak na audience gamit ang social media o iba pang platforms. Paano iniimbestigahan ng NBI at PNP ang fake news? Ang National Bureau of Investigation, NBI, at Philippine National Police, PNP, ay may mga espesyal na unit tulad ng Anti-Cybercrime Group, ACG, na nakatuon sa pagsugpo ng fake news. Narito ang mga hakbang na kanilang ginagawa. 1. Monitoring ng social media platforms. Ang PNP-ACG ay gumagamit ng advanced tools upang itrack ang mga posts na naglalaman ng peking impormasyon. 2. Pag-trace ng IP address o sa tulong ng teknolohiya, natutukoy nila ang lokasyon ng mga nagpapakalat ng fake news. 3. Pakikipagtulungan sa Interpol o ang NBI ay nakikipagtulungan sa international organizations tulad ng Interpol upang mahanap ang mga nasa likod ng fake news na may global reach. 4. Na validation ng misinformation o ang mga autoridad ay nagfa-fact check ng impormasyon upang matukoy kung ito ay totoo o pekeng balita. 5. Pag-file ng kaso o kapag natukoy na ang mga perpetrators, sila ay maaaring kasuhan sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act o Revised Penal Code. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang masamang epekto ng fake news sa lipunan. Kung may nais kang idagdag o linawin, ipaalam mo lang. Cybercrime Forensic Investigation Procedures. Cybercrime forensic investigation is a meticulous process that involves identifying, collecting, preserving, analyzing, and presenting digital evidence. Here's a deeper dive into the procedures. 1. Incident response. The first step is to assess the scope of the cybercrime incident. Investigators secure the affected systems to prevent further damage and ensure evidence integrity. Example. A company reports a ransomware attack, prompting investigators to isolate infected systems. 2.
Evidence collection. Digital evidence is gathered from devices such as computers, servers, mobile phones, and cloud storage. Tools like forensic imaging software are used to create exact copies of data. Example. Extracting logs from a compromised server to trace unauthorized access. 3. Data preservation. Ensuring the integrity of evidence is crucial. Investigators use write-blocking tools to prevent alteration of original data. Example. Creating a forensic image of a suspect's hard drive while preserving the original. 4. Analysis and examination. Advanced techniques are employed to analyze data, including reverse engineering malware, decrypting files, and tracing IP addresses. Example. Identifying the origin of phishing emails through metadata analysis. 5. Reporting and documentation. Findings are documented in detail, including timelines, methods used, and conclusions. This report is critical for legal proceedings. Example. Presenting evidence in court to prosecute a cybercriminal. Forensic investigators also collaborate with international agencies to address cross-border cybercrimes, ensuring a comprehensive approach to justice. Recent examples in the Senate. The Philippine Senate has recently tackled several cybercrime-related issues: love scams and cryptocurrency, fraud. Senate Resolution 1317 was filed to investigate the rise of online love scams and the use of cryptocurrencies for illicit activities. These scams often involve fake online identities and social engineering tactics. The Philippine National Police Anti-Cybercrime Group reported cases where victims lost millions due to fraudulent cryptocurrency transactions. Fake news campaigns. Senators supported the National Bureau of Investigation's initiative to trace the sources of fake news campaigns. This includes identifying individuals or groups funding disinformation. A senator highlighted the need for amendments to the Cybercrime Prevention Act to impose harsher penalties on those spreading harmful content. Our Father in heaven, through your Son, Christ Jesus, we pray that you give us spiritual discernment to detect your truth and the capacity to detect falsehoods done by some people to spread discord among the community. Amen.